Hello! Hello, hello Philippines! Ako ang inyong ka-senior citizen. Kukwento ko lang sa inyo kung paano kami ayuno, kung anong ginagawa namin sa whole month of Ramadan. Kami ay nag-aayuno o nagfa-fasting from 3 o'clock to 6 o'clock in the evening. 3 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. So, after 1 month, 30 days, mga 3 days before the buka, no? May mga matatanda kaming nakakaugalian kasi ang nanay ko'y namatay na. At ito ang nakita kong ginagawa niya. So, naglalagay kami ng kandila, nagsisindi kami ng kandila. 2 araw para sa buhay at 1 araw para sa patay. Ibig sabihin, i-open mo, lalagyan mo ng ilaw ang bawat pintuan ng bahay mo, bintana ng bahay mo, para yung sakripisyo mo, hingiin mo kay Allah na i-grant niya lahat, ang mga more blessing papasok sa loob ng bahay mo, sa inyong pamilya, no? Tapos, sa ikala 3 days, ito naman ay para sa patay. Kasi minsan, kung malapit ang libingan ng mga nanay at tatay natin na nangamatay na, pwedeng tayo doon pati sa kanyang libingan ay magsindi ng kandila. Kaya lang sa akin, sa case ko, hindi ako makapunta dahil malayo kami sa talagang tinitirhan namin ngayon. So, pinapakita ko lang sa inyo na ito yung ginagawa ko every time 3 days before the buka, no? Bago magtapos ang Ramadan, nagsisindi kami ng kandila. And dahil yung bahay ko hanggang 3rd floor, so nagpatulong ako sa aking mga heroes, no? Yung mga adopted daughters ko kasi meron akong 2 adopted. Mga batang ito wala nang mga magulang. So ako ang nagpapaaral, no? So nakikita nyo hanggang 3rd floor, yung hagdanan dun sa exit, talagang nilagyan niya ng kandila, no? Kinagyan niya ng kandila. Kasi wala naman masama sa kung meron kang iniisip na hiningi mo kay Allah as a blessings. Pwedeng matupad, pwede namang hindi, pero tayo na mga human being ay hindi nagsasawang humingi ng tulong sa atin Almighty Allah. So ito nakikita ninyo na talagang nagsindi ako for 3 days ito. So ang katulong ko ay si Chichi, dahil siya yung matagal na sa akin, grade 11 pa lang yan nandito na yan sa akin. Ngayon, may 2 years pa siya sa college bago siya mag-graduate. So, ito, yung nakikita nyo ngayon ay nasa 3rd floor sa balcony. No, nilagyan niya ng kandila. 2nd floor, no, nilagyan niya. Parang ang sarap sa pakiramdam ng after ng sacrifices natin ay makita natin ang pinaghirapan natin at biglang-bigla parang nalungkot tayo na tapos na. Okay? So, ito na. Pagka umaga ng after 3 days ng buka, maaga pa kaming nag-prepare para magsambayang naman. No, nagsambayang kami doon sa Kapitol kasi yun naman din ang practice sa lahat ng mga Muslim ng Sultan Kudarat ay doon nagsambayang sa likod ng Capitol. So, alam ba ninyo na ang saya sa pakiramdam na pagkatapos ng iyong sambayang pagkatapos ng iyong fasting, magsambayang ka na. So, ibig sabihin, natapos mo at nakaya mo ang sakripisyo ng 1 buwan na ibinigay sa iyo ni Allah. 1 buwan lang hiningi niya sa 12 buwan, no?
So, lahat kami bilang Muslim ay tumutupad sa pagfa-fasting every month kasi isa siya sa 5 pillars of Islam pala, no? So, pagkatapos umuwi kami, bumili ng pagkain sa Jollibee. So, yan, nag-almusal na kami. Kasama ko yung aking mga apo at yung anak ko. Pagdating namin, nabutan namin yung aking adopted na si Tep. Si Ep pala. Birthday niya pala nung araw na yon. Hindi ko alam na birthday niya. Actually, Ep ang pangalan niya, kaya lang, basta, Tep ang tawag ko. Kaya may Tep man sa aming opisina. So, pagkagabi, eto na, nag-dinner kami. Nag-prepare ako ng pang-dinner namin to celebrate, no? To celebrate sa pinaghirapan naming 30 months. Actually, yung mga dalawa kong apo, nakakaya sila. Si Kuya, kaya niya 10 days. Si Madi, 5 days. So, ginrewardan ko sila. Sabi ko, bawat makadiretso, bigyan ko ng 100. So, si Kuya naka 1,000. Si Madi naka 500. They're trying also, no? Kasi nga, yan ang nakikita nila na ginagawa namin halos simula nang sila ay ipinanganak. So, kasama doon, kinantahan din namin si Ep kasi birthday niya nga. So, nagbili kami ng cake para sa Ramadan, cake ng Ramadan, tapos cake ni Ep. So, pinatindig namin siya doon at pina-blow ng candle. Saya nung bata. Kasi mga batang yan, wala nang nanay, wala nang tatay. Magkapatid yan sila. Bago ko pala malimutan, itong si Che ay nauna siya sa kanyang kapatid. Pero, dahil nauna siya, nag-submit siya sa akin na gusto niyang magpa-Islam. Kaya nakita niyo, nagsambayang siya. Nagasambayang kami 5 times a day, kasali na yan siya. So, pinano ko yan, pinabaptize ko kay Ustad Nasser. Kaya nakita ninyo ganon. Apo ko yung tatay, apo ko pa yung anak. Kasi nga, ako ang bunso sa magkakapatid. Ay, bunso, ikatatlo sa magkakapatid. Kaya medyo bata pa ako sa mga nanay nila, sa mga lola nila. Kaya, yun sila apo ko sa kapatid. So, si Kuya kumakain na. So, yun. Inimbita ko din si Dagul, ang aming cook minsan. Siya kasi ang nagalinis ng mga manok. Halimbawa, magpaihaw. Siya ang natiglinis. Tapos yung asawa niya, yung mga anak niya, pinapapunta ko din para makakain. Si Dagul ay na-employ sa engineering, pero pag wala siyang pasok, andyan siya sa bahay, tumutulong siya. No, kasi parang anak na din namin ni Mister. Dami naming adopted. Ayan, tingnan, kumakain na sila. Si Dagul at ang pamilya niya. May 3 anak si Dagul, kaya lang namatay ang isa. Ayan yung, yung asawa niya. Medyo malusog. At yung 2 anak niya. So, masaya kami, kahit na 2 lang yung anak ko, at least dumami kami kasi marami akong adopted, no? Sila yung mga kasama ko na tumutulong sa akin sa paglilinis, pagluluto, yan, pagwawalis. Kasi kami talaga ni Princess medyo may trabaho, maaga pa, tapos yung mga bata. Pero ang the best sa kanila ay mapagkatiwalaan talaga itong mga batang ito. Si Dagol, pastor yan ng ALS kasi pinaaral ko noon, sabi ko mag-attend ka ng session para maano ka. So, nagkain kami sa aming maliit na garden. Sa gitna kasi ng aming bahay, may garden ako na dyan sa tunga. So, doon kami nagkainan kasi parang masarap na magkain doon sa tunga. Sa gitna ng aming garden. Thank you. Okay, thank you very much sa lahat ng nanonood. Happy Eid Mubarak sa inyo lahat. At
I wish everybody is well and good. God bless and good health.